3. Diba? Happy family. Hello mga kalingap. Hello mga kalangga. Please subscribe Jen's Journey. Hello mga kalingap at mga kalangga. Welcome back to my YouTube channel, Jen's Journey. So for today's video, magre-reaction lang tayo sa vlog ni Kuya Val Santos Matubang. And syempre, but before that, syempre mag-shoutout muna tayo. And syempre guys, first of all, shoutout to Kuya Val Santos Matubang. Huwag po natin kalimutan, supportan ang ama ng ating kalingap, ang founder ng kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, at sa buong team Kalingap, especially Ruel of Malalan, Rachel Morales Vlog, Daddy Donut TV, Lorny TV, Kuya Red Noveno, Kuya Brooks, at sa buong mga team Kalingap, sa mga Ambassador Jose J. Morello Vlog, Pastor J. Morello Vlog, Ambassador Jose, Kalingap Jose, Kalingap Gilbert, Kalingap Tare Papsi, Kalingap Rose, Kalingap Lydia, Bilyones TV, Kalingap Vilma, sa mga nasa Davao, Rhea Olarte, and syempre Mick Agnes Vlog, at sino pa ba, si Angeli, Kalingap Angeli, syempre shoutout din kay Kuya Awe, and of course guys, sa buong team Kalingap, di ko na po kayo maisa-isa, shoutout po sa inyong lahat, and syempre shoutout sa Kalingap Watchers, sa kaliwat sa mga kasamahan ko, syempre sa presidente namin, Sangkay Lodge, andyan si Daddy Donut, si Bobby 143, R.A. Good Vibes, Ninang's Vlog, Ate Laila Bindao, sa Ate Ana Hanley, Bagsik, Barat Bagsik, sino ba yung iba? So, si Birador, ayan, shoutout sa iyo, and syempre kay Kuya Bala, ayan, maraming salamat po. And syempre shoutout sa Ka-Journey Team Sugod, sa mga members at saka admin ko. Maraming salamat po sa patuloy niyo po suporta kay Jen's Journey. And syempre tuloy lang po tayo, no? Tuloy lang po tayo sa ating paglalakbay. And syempre sa TRFG family, sa mga solid Rosal supporters, shoutout po sa inyo lahat. And syempre guys, so ayan, magre-reaction lang po tayo sa vlog ni Kuya Val. No, kung naalala nyo, yung pinabahayan ni Kuya Val ngayon na sila Kuya Michael. Yung naalala nyo si Kuya Michael, yan po, ang first po nag-vlog niyan is si Daddy Donut. So, si Daddy Donut, na first na vlog po niya yan. Yan po yung sa side po ng stepfather ni Daddy Donut. Pinsan niya po. Ay, kumbaga, hindi na sila relative kasi sa stepfather niya. Pero, yun nga, ano pa rin, close pa rin. So, yan binlog na si Kuya Michael is na-stroke, no? Na-stroke si Kuya Michael. Tapos, binigay niya kay Kuya Brooks. So, napakaswerte po kasi may nag-sponsor, no, ng bahay nila, tapos pinasa ni Kuya Brooks kay Kuya Val. So, ayan, ngayon, patapos na po yung bahay, no, napakaswerte po nila. So, kung malala po natin, kung napanood nyo po yung vlog ni Daddy Donut, na sila po yung in-reaction ko before kay Daddy Donut na kinasal, no, kinasal. Sila po yung nakasali sa kasalan ng bayan na yung pare, yung pumunta sa bahay nila kasi nga, si Kuya Michael is na-stroke, hindi makalakad ng nasa bahay lang. Tapos yung kasal nila before pa siya na-stroke, yung kasal nila is may naset na po, no, na register na po sila. So maraming salamat kay Father, na hindi ko naman tandaan kung sino yung pangalan, kasi sila yung mismong pumunta doon sa bahay. Yun ang vlog po ni Daddy Donut. And syempre nung andun ako sa diet, nagtaka ako, sabi ko, saan sila po? Kasi duman sila Kuya Bal doon kila Rachel. Andun ako. Hindi sila huminto. Kaya hindi kami nagkita ni Kuya Bal. So, duman sila. Sabi ko, saan sila? Sabi ni Tatay Rizal, galing yun doon sa kila Michael. Sabi ko, di ba si Daddy Donut yung nag-vlog? Ay, hindi. Inano na niya kay Kuya Brooks. Tapos pinabayan ni Kuya Bal. Hindi, wow. Di ba? Sabi ko, mas mabuti. Kasi pag si Daddy Donut, hindi na kayang pagsabay-sabayan. No? Ang dami kasi pinabayan ni Daddy Donut. Nung pasama hindi nakapokus siya. Tapos yun nga, so lucky nila, no? Kasi may sponsor from Japan yata yun, Arigato, yung inaano nila. So maraming salamat sa napakabuti niyo po. So, yun. Tapos nung nakita ko si ate, yung asawa ni Kuya Michael doon sa kila Rachel, pumunta yan. Sabi ko, tinitingnan ko siya. Sabi ko, parang yan yung binlag ni Daddy Donut. So, nagtanong ko kay Daddy doon. Sabi ko, di ba yan yung binlag mo? Sabi niya, oo. Sabi ko, buntis siya. Sabi ko,
Sabi niya, oo. Sabi ko, baka buntis na siya before na, na stroke. Sabi niya, hindi. Sabi ko, ganun ba? Sabi ko, it's a blessing. It's a blessing. So, kasabay ng bagong bahay nila. May bagong baby. So, although, sinabihan, na si Daddy Donut no, na tama na muna. Pero yun nga, it's a blessing, no? It's a gift from God na binigay ni God yung magkaanak pa sila. Malay natin, yan yung nagdalala ng swerte. So, swerte nga naman kasi patapos na yung bahay nila. So, ayan po, maraming salamat kay Kuya Brooks, kay Kuya Bal, no? Sa pagpansin niyo po, no? Kumbaga, sabi nga, si ate, pag ini-interview siya, panay siya iyak. Kahit nung nandun ako, nakikita ko siya, kumbaga, nafe-feel ko yung kalungkutan niya sa buhay. Siyempre, sino ba naman na nagka-stroke yung asawa, maliliit pa yung anak. Pero si ate, never bumitaw. Never niya pinabayaan yung asawa niya. So, nasaludo po ako sa mga asawa po na ganyan na kahit, kumbaga, tell that do us part, no? Tell that do us part sa hirap at sa hirap at saya. Ayan, andyan kayo, magkasabay, hawak kamay kayong lumalaban sa bawat hamon ng buhay. So, ayan, maraming salamat kay Daddy Donut. Kundi mo sila binag, hindi ko sila nakilala ngayon, no? And syempre, ayan kay Kuya Bal, kay Kuya Bro. And syempre kay Kuya Bal, no? Sila po yung nagpabahay, no? Kasi mas na po ni Daddy Donut na mas mapabahayan sila pag ibigay kay Kuya Brooks, kay Kuya Bal. So, napakalaki po nila. So, kung iisipin, maliliit pa yung mga bata, no? Maliliit pa, tapos walang naghanap buhay kasi si tatay nga na-stroke. May maintenance pang gamot, tapos wala pang matinong bahay. Nakita nyo naman yung bahay nila kung gaano po ka sikip, isang kwarto lang. Tapos, lahat yung mga bata. Talagang deserve naman po nila magkaroon ng bahay. So, kaya po si nanay, pag ini-interview siya, napapansin niyo. So, ayan po guys, no, ayan. Kung maikikita ko po si nanay, sa interview, bawat interview, panay po siya iyak kasi nararamdaman ko halo yung tears of joy, no? Tears of joy na nararamdaman niya na sobrang saya na andyan yung stress, no? Stress kasi maliliit pa yung mga bata, tapos si Kuya Michael nagka-stroke, walang naghahanap buhay, tapos magkakaanak pa siya, no? Ang hirap po isipin, no? Although it's a blessing, no? Bigay naman po yan ni God, no? Hindi naman po pwedeng gawa ng masama. Siyempre, accept, no? So, ayan na po yan. So, malay natin, din yung bata magdadala ng swerte. Although swerte nga, kasi palabas yung bata, tapos patapos yung bahay. So, it's so lucky, no? Ayan, no? Maraming salamat kay Kuya Bal, kay Kuya Brooks, no? Kayo yung dahilan. And syempre kay Daddy Donut, na ikaw yung nagbukas ng pinto nila para po magkaroon sila ng sariling bahay. Ang naiiyakan ni ate, alam niyo kung kumbaga, hindi nila inakala na magkaroon sila ng ganyang bahay. Nakikita nyo naman yung bahay nila na ang sikip, no? Ang sikip. Diyan pa yung mga bata. Tapos yung pinagawa ngayon ng bahay, napakalaki po. Grabe. Ayan, Kuya Bal, talagang saludo po ako sa inyo. At sa mga sponsor po, na napakabuti po ninyo. Napakabuti po ninyo. Marami po kayong nababagong pamilya. And syempre kay Kuya Bal, no? Sa hindi po dahil sa programa niya, wala po tayo dito at hindi po tayo nagkakilala ngayon. So, maraming salamat, Kuya Bal, sa walang hanggang po. Pasasalamat po. No? So, ang saya lang na isang pamilya na, sabi ko nga, minsan lang silang nangarap ng simpleng bahay. Pero, tingnan mo na nga naman ang binigay ng Diyos sa kanila. More pa sa ini-expect nila. More pa sa inaasahan nilang bahay. No? Saya po pakiramdam na alam naman po natin na habang buhay nilang pakinabangan. No? Habang buhay nilang pakinabangan. Sabi ko nga, sa Kalingap, may himala. Kay Kuya Bal, may himala, no? Kumbaga, pinangarap lang nila, pero ngayon, nagkaroon na sila. Bigla silang nagkaroon ng bahay. So, napakaswerte po, no? Ako, ang tangi ko lang inaasahan dito is, pangalagahan po nila, no? Pahalagahan po nila kung ano yung blessing na na-receive nila ngayon. Pahalagahan po nila kung saan po yun ang galing, kung sino po yung mga taong tumutulong, lalo na po siyempre si Kuya Bal, ang ibang vlogger po, ang mga sponsor, dapat palagan po nila. Kasi yun lang po yung kasiyahan po bilang isang, bilang isang sponsor. Gaya ko, ako hindi man ako nag-sponsor totally kasi kay Daddy Donut lang ako. Pero yun lang po yung kasiyahan
na gusto kong maramdaman yung pinapahalagahan yung bigay natin na kahit simple, kahit kaunti, basta pinapahalagahan nila, no? Wala naman pong ano doon. Yun lang po yung kasiyahan natin. Siyempre, ganun. And siyempre, maraming salamat sa mga viewers and subscribers ni Kuya Bal, ng buong Team Kalingap. And siyempre, sa pagsuporta niyo din kay Jen's Journey na walang sawa po. Maraming salamat. Wala po ako dito kung wala po kayo. Hindi po dahil sa inyo. Siyempre, sa Rochelle po ako nagsimula. Kung bakit ako natutong humarap dito, maraming salamat. And siyempre, kay Daddy Donut na dun talaga ako nag-start na mag-reaction sa kanya. Hanggang dito, hindi ko inakala na dito sa Kalingap, no, mapasok tayo dito. So, ayan. So, sunod lang po tayo sa rules. Gagawin po natin yung goal natin na mag-reaction sa mga vlog nila. Deadma lang po natin yung mga issue dyan kasi ako ayokong makialam. Di ako mahilig makialam kasi ayaw ko rin pinapakialaman na. Ganun yung prinsipyo ko sa buhay. So, focus lang po tayo hanggat kaya, kahit pahirapan tayo sa oras, ayan, magsikap pa rin tayo na mapansin natin yung mga ibang vlogger, no, na hindi malakas yung views para at least makilala din sila. Although tayo hindi naman tayo sikat na, no, hindi naman tayo sikat, pero konti nga lang yung viewers natin. Pero yun nga, kayang-kaya nating mag-effort para sa kanila, para po sa ibang tao, no. So kaya sabi ko nga, no matter what, no, hindi hadlang po yung walang views para ikaw ay tumulong. Ang importante kung may may sponsor ka, lalo na pag may sponsor ka, hindi hadlang po yung views. Importante nakatulong ka po, no. And syempre sa effort mo po sa mga nag-sponsor. So ayan, no, nakaka-excite. At syempre guys, abangan po natin pa-ribbon cutting sa bahay ni Kuya Michael, no. Nakaka-excite po na ang saya siguro nila pagmasdan na, lalo na yung mga bata na nakalipat na sila sa magandang bahay, sa magandang tirahan, no. Lalo na't mag-aanak na po si ate, no. May maganda na silang matulugan. Hindi lang sa problema nila yung tulugan at napakasikip nilang tahanan ngayon, no. Talagang malaki yung pagbabago. Malaking magagawang pagbabago. Naisip ko lang no nung na first silang napunta ni Daddy Donut, no, na talaga namang nakakaawa po, no, na deserve po yung tulugan nila is yun lang po yun kasi bahay yun ng mama ni Kuya Michael. So yung room na yun lang po yung sa kanila. Pero yung sa bahay din ng mama niya, mama ba yan yun, ay kapatid, parang isusunod yata nila Kuya Bal kasi sira din. Although simentado siya, pero hindi po maayos yung bubong. Walang bubong, pati yung toilet, no. So simentado lang po yung buong bahay. Pero hindi po tapos-tapos. So nakakaawa din po, no, na gano'n, no. May nakikita ka pong gano'n na bahay na sobrang hirap po pag umuulan. Although, kung iisipin mo, maraming magagandang bahay, no. Pero mas marami ding nangangailangan po ng tulong para sa mga bahay po nila, no. So maraming salamat po sa Team Kalingap, no. Ang dami po nilang na bagong buhay. Sabi ko nga, may himala sa Kalingap, no. Kasi sila Kuya Michael, talagang sobrang thankful sila, no. At nakita naman natin na si ate, pag ini-interview umiiyak kasi nga minsan lang nilang nangarap lang sila na magkaroon ng sariling bahay or siguro maayos lang yung tahanan nila. Pero grabe naman po yung sagot ng Diyos, no, ng Diyos sa kanila. Grabe po yung sagot. Kasi daig pa po nilang may nag-abroad para magkaroon ng ganyan kagandang bahay. So hindi po biro, guys. Yung pagkakaroon ng ganyang bahay, yung gastos, malaki po. Kasi siguro aabot yan ng 500,000 or 500,000, mga ganyan. Kasi solid yan solid semento. Tapos yung nagtatrabaho, ilan namang sahod ngayon. Tapos pag ribbon cutting pa dyan, may kumpleto pang gamit, no. So nakaka-proud po. Nakaka-proud po ang ni Kuya Bal, no. Talagang gusto mong ang sarap tularan, no.
Pangarap din natin. Or sana someday, no? May pabahay din tayo. Pero di ko alam paano mangyari yun, no? Di ko alam kung paano mangyari yun. So, sana wala namang masama kung mangarap tayo, no? Basta tuloy lang po tayo. Just keep going sa mga ginagawa po natin. Ang importante, hindi nakakatulong po tayo, hindi tayo nakakaapak ng ating kapwa. So, yun lang po yung importante para sa akin. So, ayan, maraming salamat Kuya Bal, and I hope, ayan, sila ate, maybe Marisol yung pangalan ni ate. Ayan, magpakatatag ka po kasi hindi pa po yan, no? Although may bahay na kayo ngayon, ang swerte nyo na, pero mag-aanak ka pa. I hope okay yung panganganak mo. And syempre, kasi guys, yung panganganak, ano yan eh, kumbaga, buwis buhay. Buwis buhay ang panganganak. 50-50 ka kung sasakit pa, 50-50 ang buhay mo niyan. Kasi hindi mo alam eh, hindi mo alam, kailangan mong buhayin ang isang sanggol, no? Kaya nga, buwis buhay. Kasi sa mga saludo ako sa mga ina na, kumbaga, nag-anak ng normal. So, although, saludo din ako dun sa mga hindi nag-anak ng normal. Siyempre, may mga may mga diferensya kung bakit hindi kailangan niya hindi mag-normal. Pero, mas ako dun sa nag-anak ng normal. Kasi, sa akin lang kasi kasi sa akin noon, muntik na akong dalhin sa ospital. Kasi nung nag-labor ako, matagal. No, siguro, takot yung midwife yung na maabutan ako ng overdue. So, matagal ako nag-labor guys. Siguro isang araw. No? Sabi nila, pag hindi yan lalabas this time, dadalhin ka na namin para cesarean session. Sabi ko, ayoko ganyan CS. Although, kung iisipin mo, okay lang siya kasi hindi mo maramdaman yung sakit ng panganganak. Pero sabi ko, ayoko. Gusto kong magiging ina. Gusto kong maranasan kung paano magiging isang ina. Sabi ko, kaya ko to. Gusto kong ilabas. Normal, hayaan nyo ako. Bigyan nyo ako ng time pa siguro. Maiksing time, baka lalabas na to. Nakaka-proud po ang ni Kuya Bal, no? Talagang gusto mo, ang sarap tularan, no? Pangarap din natin. Or sana someday, no? May pabahay din tayo. Pero di ko alam paano mangyari yun, no? Di ko alam kung paano mangyari yun. So, sana wala namang masama kung mangarap tayo, no? Basta tuloy lang po tayo. Just keep going sa mga ginagawa po natin. Ang importante, hindi nakakatulong po tayo, hindi tayo nakakaapak ng ating kapwa. So, yun lang po yung importante para sa akin. So, ayan, maraming salamat Kuya Bal, and I hope, ayan, sila ate, maybe Marisol yung pangalan ni ate. Ayan, magpakatatag ka po kasi hindi pa po yan, no? Although may bahay na kayo ngayon, ang swerte nyo na, pero mag-aanak ka pa. I hope okay yung panganganak mo. And syempre, kasi guys, yung panganganak, yan eh, kumbaga, buwis buhay. Buwis buhay ang panganganak. 50-50 ka kung sasakit pa, 50-50 ang buhay mo niyan. Kasi hindi mo alam eh, hindi mo alam, kailangan mong buhayin ang isang sanggol, no? Kaya nga, buwis buhay. Kasi sa mga saludo ako sa mga ina na, kumbaga, nag-anak ng normal. So, although, saludo din ako dun sa mga hindi nag-anak ng normal. Siyempre, may mga may mga diferensya kung bakit hindi kailangan niya hindi mag-normal. Pero, mas ako dun sa nag-anak ng normal. Kasi, sa akin lang kasi kasi sa akin noon, muntik na akong dalhin sa ospital. Kasi nung nag-labor ako, matagal. No, siguro, takot yung midwife yung na maabutan ako ng overdue. So, matagal ako nag-labor guys. Siguro isang araw. No? Sabi nila, pag hindi yan lalabas this time,
dadalhin ka na namin para ano ka na, cesarean session. Sabi ko, ayoko ganyan CS. Although, kung iisipin mo, okay lang siya kasi hindi mo maramdaman yung sakit ng panganganak. Pero sabi ko, ayoko. Gusto kong magiging ina. Gusto kong maranasan kung paano magiging isang ina. Sabi ko, kaya ko to. Gusto kong ilabas. Normal, hayaan nyo ako. Bigyan nyo ako ng time pa siguro. Maiksing time, baka lalabas na to. So yun, hinintay nila ako siguro mga 20 minutes. As in, nag-labor na ako, ang sakit na. Tapos, yun, talagang nagdasal ako. Sabi ko, Lord, gusto kong maging isang tunay na ina. Kasi, diyan mo maramdaman pagiging tunay mong ina. Or, kung ikaw, niluwal mo talaga siya ng normal. Ikaw talaga yung mismo yung nagluwal. Unlike yung is ka, nagkukunin ng doktor yung bata dito sa tiyan mo. So, parang, hindi ko naman sinasabi na hindi tunay na ina. Ang sa akin, kung gusto kong maramdaman. So, yun, sobrang thankful naman kasi lumabas siya. Lumabas siya ng siguro mga 20 minutes, hinintay nila ako. Kaya, yun, hindi ako na-CS. Kasi kung tutuusin, dadali nila ako, pero hindi ako pumayag. So, ganun lang po, no. Si ate naman is naka-6 na. So, pang-7 na po. Pang-7 na po yung ianak niya. Sana po. Kung pwede nang mag-control or gaya nung interview kay Rowel kahapon sa mama po ni Erica na nabuntis din. Sabi niya gusto niya magpalaykit. Alam niyo dati guys, sabi ko pag magkaanak lang ako ng isa, magpalaykit na ako. So, yun pala, hindi pwedeng ilaygit pag isa lang yung anak mo. Kasi pag laygit, kailangan yung decision mo yan buo, no? Kasi kung magpalaygit ka na isa lang yung anak mo, dalawa, baka time well ka magsisi ka po. Kasi kunwari, makakilala ka ng lalaki na gusto talaga ng anak, paano mo pa siya bibigyan? So, kailangan buo yung pasya mo, decision niyo yung mag-asawa kung magpalaygit. Kasi, wag yung dumating ng time na magsisisi pa yun. Nung ako noon, ganyan yung mindset ko. Sabi ko, pagdating ko, isa lang talaga yung anak na gusto ko, magpalaygit na ako. So, yun pala, hindi pwede. So, although may nalaygit mang isa yung anak, pero depende yun. May sakit yun. May friend ako na may sakit sa puso. Nalaygit siya, isa lang po yung anak niya. So, sa akin, okay naman na, no? Sapat na sa akin may isa akong anak. Hanggat maaari, no? Pero, no, hindi ko sinasara yung pinto. Sakali man, ready na naman din ako mag-anak ulit, no? So, ganun lang po kay nanay. Congratulations in advance sa baby mo. I hope, no? Safe yung panganganak mo. And syempre kay Kuya Michael, ayan, tuloy lang po, no? Tuloy lang po. Nakikita naman po natin yung improvement ni Kuya Michael ngayon. Na talagang, mano na yung pananalita niya, no? May improvement po. Ayan, maraming salamat kay Daddy Donut. I hope na si Kuya Michael tulungan din niya mismo yung sarili niya na makarecover para naman mabalik sa normal yung paggalaw niya. At syempre may mga anak pa po siyang kailangan niyang buhayin, kailangan niyang pagsikap para pa po sa mga anak niya. Kasi mahaba-haba pa po ang prosesyon, ang paglalakbay ni Kuya Michael para buhayin pa po yung mga anak niya at suportaan. Kasi maliliit pa. Tapos may coming pa na baby. So, as in mahaba pa. Pero however, kung hindi siya gagaling, ang mahihirapan dito si ate. No? Si ate yung asawa niya. Hindi ko alam kung paano niya iraos, no? Kasi kung magkaanak siya, may baby siyang alagaan. Hindi ko alam kung maghanap buhay siya kung paano. Napakahirap po. Kaya sobrang thankful na andyan po yung buong team Kalingap, no? Andyan po si Kuya Bal, no? Na nasagip po sila. Nasagip po sila sa kahirapan nila, sa halungtukutan nila ngayon, no? Ang dami pong kasi hirap, may bata pa nag-aaral, tas mag-aanak pa. Nakaka-stress po ganyan sitwasyon. Tapos si Kuya, may sakit pa, wala pang trabaho. So, kailangan, I hope, no? Sa'yo, Kuya Michael, ayan, gabayan ka sana ni Lord na magiging okay yung mabalik sa dati. Although may lola akong ganyan din na-stroke din, pero bumalik siya sa dati hanggang ngayon. At matagal na yung lola ko na-stroke, pero hanggang ngayon still alive kasi alam niya, pinapahalagahan niya yung anong bawal, kung anong kailangan gawin para lang makasurvive siya.
iluwasan yung ng sakit niya. So, ganun po si Lola ko mag-alaga. So, I hope sana si Kuya Michael gawin niya motivation yung mga anak niya para maging positive sa buhay, no? Kasi lalo na nalalaman ko na lagi siyang naiirita. Siguro it's normal, siguro sa mga injection or sa gamot niyang na iniinom, or siguro naboboard siya kasi andyan lang siya, nakatunganga habang pinagmasdan yung mga anak niya na minsan walang makain, no? Kasi kailangan talaga kung sa bagay, kung bilang isang magulang, ikaw mismo yung unang nasasaktan para sa mga anak mo kung wala silang maisubo. Ako, ganyan ako. So, siguro yung ganun yung mindset ni Kuya Michael, kaya sa naiirita minsan. So, although naiintindihan naman po natin, kasi pag mga ganyan na may karamdaman, may iritahin talaga yan, lalo na't naiinip, lalo na't sanay sila before na magtrabaho. Sanay sila, at syempre, hinahanap-hanap nila yon, tapos hindi nila magagawa. Masakit din po yun sa kanila at mabigat din po yun sa kalooban nila. No, sana po, ayan siya po yung asawa po niya na sobrang thankful po na hindi po siya iniwan at yung mga bata. Kasi yung iba niyan iniwan na, no, hindi na kayang gampanan yung pagiging asawa, pagiging ina, kasi tapos ganyan pa, stress pa kasi walang hanap buhay, no, na ganyan po. Ayan, salute po ako kay nanay kasi till death do us part po silang lumaban sa hamon ng kanilang buhay. So, nakakapit lang po kayo kasi andyan pa po yung mga anak nyo. Kailangan pa po kayo ng mga anak nyo. Kailangan ng mga anak nyo ng kalinga ng magulang, no? Napakaswerte ng mga anak nyo na andyan pa po kayo. So, sana tuloy-tuloy lang po. Wag bumitaw, no? Wag bumitaw. Tuloy lang po sa laban ng hamon ng buhay, no? Ganun po. So, syempre, wag pong mawala ng pag-asa, Kuya Michael, na nang iyak-iyak ako nito sa kanila nung kinasal sila, no? Kasi nung kinasal sila, halo po yung kaligayahan ni ate nun. Kaligayahan. At syempre, kalungkutan din. Kasi, masaya kasi nakasal sila kahit sa ganung sitwasyon. At syempre, kalungkutan kasi syempre, number one yung andyan yung walang about sa pera. Syempre, lahat naman tayo reality, pera yung problema, lalo na sila na kailangan talaga, no? So, yan, hanggang dito na lang po siguro yung Maraming salamat sa mga suporta ninyo. Huwag nyo kalimutan suportahan si Kuya Bal, no? So, bisitahin po natin ang kanyang YouTube channel. At syempre, sa mga vlog po niya, suportahan po natin, guys. And syempre, lahat yan na Kalinga Prab. Sa buong team Kalinga po, sila Rolf Malalang, si Rachel, si Daddy Donut, sa lahat po. Syempre, si Kuya Brooks. So, ganun lang po, no? Hold on lang po tayo sa buhay. Kailangan lang po natin magpakatatag sa bawat hamon, no? At syempre, Kuya, I hope maka-recover ka po. Tulungan mo din po yung sarili mo para sa mga anak mo, para sa pamilya mo, dahil kailangan ka pa po nila, no? Lalo na't may coming na pong baby. And congratulations na advance sa inyo, ate. Sana yan po yung magdala sa inyo ng lucky. Although lucky naman kasi may kasabay ng baby, may bago kayong bahay. So, hanggang dito lang. Ayan, syempre, maraming salamat sa mga suporta nyo sa akin. Kay Jess Journey, sa hindi pa po nakasubscribe, please follow my journey. Subscribe my channel, Jess Journey, and please click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga upload. And syempre, don't forget to like, comment, and share sa mga upload ko or sa mga live ko. Ayan, maraming salamat po. Have a great day, and syempre, bye-bye everyone. So isip mo bang susundin Dito, di alam ang gagawin. Hayaan na lang ba na nang magdikta ka? Inalam ko na may mahal ka ng iba. Puso isip mo bang totoo? Maalala mo lang ba pag di ka na buo? Hihintay ng madaling araw, baka sakaling tumawag ka. Titiis ng ganito pagkat mahal kita, sigurado, kahit alam ko, di sigurado, kahit alam ko, lagi sinasabi sa sarili, di magtatagalan. So isip mo bang susundin Dito,
Di alam ang gagawin, kakayaan na lang ba na nang magdikta ka? Inalam ko na may mahal ka ng iba. Puso isip, no bang totoo? Maalala mo lang ba pag di ka na buo? Ihintay ng madaling araw, baka sakaling tumawag ka. Titiis ng ganito